Maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng kalakasan upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito. Luke chapter 21 verse number 36. Yan ang sinabi ng ating Panginoong Hesus. Pagkatapos sabihin ang mga mangyayari sa huling mga araw, bago pa man ang kaniyang muling pagparito. Ito po ay kaniyang sinabi bilang babala para sa atin at sa buong mundo, lalo na sa mga nanampalataya sa Kanya upang magkaroon ng lakas at makaligtas sa anumang kahirapan at pagsubok na alam nating sa kasalukuyan ay nagaganap sa ating mundo. Hindi lamang dito sa ating bansa, ngunit ang buong mundo ay nanganganib na babagsak ang ekonomiya sa katapusan ng taon o di kaya'y sa unang bahagi ng susunod na taon kung hindi pa rin huhupa ang digmaang Russia at Ukraine na base sa pananaw ng mga dalubhasa ay aakyat pa ito sa digmaan ng mas malalaking bansa tulad ng US at China, kung saan pinangangambahan na magkaroon ng tinatawag na Cold War sa pagitan ng dalawang bansa. At alam nating lahat na ito ay lubhang makakaapekto sa ating araw-araw na pamumuhay, lalo na sa ating mga mahihirap. Kaya mga kapatid, ako po ay nagpapaalala sa atin lahat, lalong-lalo na po dun sa mga naniniwalat na nampalataya sa Panginoong Hesus, na sa panahong ito ay mas lalo pa nating pagtibayin ang ating pananampalataya sa Kanya at maging handa po tayo sa anumang mangyayari sa darating pang mga araw, kasi hindi natin alam kung ano talaga ang pwedeng mangyari sa atin habang tayo'y papasok na sa tinatawag na tribulation time. Sinabi na kasi ito ng Biblia sa 2 Timothy chapter 3 verse number 1. Dapat mong malaman na sa mga huling araw ay magkakaroon ng mga kahirapan. Kapatid, hindi po nagkamali ang mga salita ng Diyos, lalo na sa pagbigay ng babala para sa atin upang maging handa tayo at hindi malito kung ano na ang nangyayari sa ating mundo. Kasi ito ay sinabi na ng Panginoong Hesus noon pa man. Sabi pa nga niya sa Acts chapter 2 verse number 19, magpapakita ako ng mga kababalaghan sa langit at mga himala sa lupa, dugo, apoy at makapal na usok. Siguro, mas maiintindihan na natin mga kapatid kung ano ang ibig sabihin ng ating Panginoong Hesus nung sinabi niyang dugo, apoy at makapal na usok, kasi aktwal na nating nakikita ngayon ang mga nangyayari sa digmaang Russia at Ukraine, kung saan makikita natin ang dugo, apoy at makapal na usok. Ito kasi ay katuparan ng mga sinabi niya sa Matthew chapter 24 verse number 7 down to verse number 8. Maglalaban-laban ang mga bansa at gayon din ang mga kaharian. Magkakaroon ng taggutom at lilindol sa maraming lugar. Ang lahat ng mga ito'y pasimula pa lamang ng mga paghihirap na tulad ng isang babaeng nanganganak. Kaya mga kapatid, walang alinlangan na tayo ay papasok na po sa tinatawag na kapighatian o tribulation time. Katuparan po ito sa mga sinasabi ng Panginoong Hesus magdadalawang taon na ang nakalipas. At ngayon ay nasa huling mga araw na po tayo at kailangan nating maging handa, kasi habang nangyayari ang mga ito ay sabi ng Panginoon, malapit na ang inyong kaligtasan. Kasi ibig sabihin nun, anumang oras siya ay darating na dyan sa himpapawid upang sunduin tayo at iligtas sa pinakamatinding kapighatiang nakatakdang mangyayari dito sa lupa. Ito yung tinatawag na puot ng Diyos na malapit ng ibuhos dito sa lupa. Ngunit habang hinihintay natin ang araw na yun, kapatid,
Isa sa mga dahilan kung bakit nagbigay ng babala ang ating Panginoong Hesus kasi ibig niyang ihanda hindi lang ang ating mga sarili, kundi kailangan din nating sabihin ito sa mga tao sa buong mundo, lalo na sa ating mga kamag-anak at kaibigan upang maging handa rin sila sa araw na yon. Kasi alam nating nasa puso ng ating Panginoon na sana lahat ng tao ay maligtas at walang mapunta sa lawa ng apoy. Yan ay nakasulat sa 1 Timothy chapter 2 verse number 4. Ibig niyang ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan ito. Kaya pala, sabi ng Panginoong Hesus sa Matthew chapter 24 verse number 14, ipapangaral sa buong sanlibutan ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang ang lahat ng bansa ay makarinig nito at kung maganap na ito, darating na ang katapusan. Kaya mga kapatid, malinaw ang layunin ng ating Panginoon. Nagbigay siya ng babala sa atin hinggil sa huling mga araw bago pa siya paparito upang maihanda natin ang ating sarili kasama na ang ating mga mahal sa buhay. Hanggang sa ngayon ay wala pa ring hudyat na matatapos na ang digmaan sa Russia at Ukraine. Sa halip, nangangamba ang lahat na ito ay aakyat pa sa mas matindi pang digmaan, lalo na ngayong nakialam na rin ang NATO at katatapos lang ng kanilang 3 araw na pagpupulong sa Madrid, at sa pagpupulong na yun ay napagkasunduan nilang tulungan ang Ukraine at pigilan ang Russia sa pananakop nito, habang ang China naman ay tumulong sa Russia bilang sagot at hamon marahil sa US na nagbigay tulong sa bansang Ukraine. Dahilan kung bakit hanggang ngayon ay nakatayo pa rin ito laban sa Russia. Kaya sana maging mapagmatsyag po tayo at maging matalino sa ating pamumuhay. Maging masinop at hindi natin alam kung hanggang saan pa ito aabot o kailan pa matatapos ang crisis na ito na lubhang nagpahirap sa atin. Hanggang dito na lang po, at kapatid, bago po kayo malis ay sana makapag-subscribe po kayo sa aking munting channel. Hangad po natin na mas marami pang makapanood sa mensaheng ito. At pindutin na rin po yung notification bell kasi marami pa po kong gagawing mga mensaheng katulad nito. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo at God bless.